Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng Roman numerals: 1, 5, 10, 50, 100, 500. Kung babaliktarin, DC equals 600, LX equals 60, VI equals 6, DC, LX, VI equals 666. Roman numerals pala ang 666 na bilang ng tao, na dumadaya sa mga tao upang sumamba sa imahe at tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Revelation 17:4. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto, at ng mga mahalagang bato, at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam, at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Revelation 17:18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayan, maliwanag na. Ang bilang na 666 ay Roman number at taglay-taglay ng mga Romano Katoliko na pangalan sa kanilang iglesia. Yung ibang Catholic defenders, sabi nila, hindi raw Roman Catholic Church ang pangalan ng Katoliko, kundi Holy Catholic Apostolic Roman Church. Di ba pareho rin yun, binaliktad lang? At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. At sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang pinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.